Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, malaki yung play ng manibela niya, tapos meron siyang lagutok. Kung natatandaan nyo, ito yung ginawa ko ng video na chinik ko yung pang-ilalim niya, na ang na-diagnose kong problema is itong rack end niya at itong tie rod. Kasama rin sa na-diagnose ko yung clamp bushing niya dito sa rack and pinion. Natanggal mo yung cutter pin dito sa tie rod, isunod mo naman dyan yung nut niya na number 22. Tapos paluin mo lang ang ball hammer mo itong steering knuckle para bumitaw itong tie rod. Tsaka muluwagan itong nut dito sa rack end para matanggal sa pagkakalak itong tie rod. At pag okay na, tanggalin mo na itong nut dito sa tie rod mo para matanggal mo na yan dito sa steering knuckle. O di ba kung makita mo yung tie rod, tama yung pagkaka-diagnose ko. Siya yung kalug talaga. Kaya maluwag itong manibela niya, meron siyang play at saka meron siyang lagutok. O pati itong rack-end, di ba? Yan nga yung sinabi ko sa caretaker ng mga sasakyan dito. Na ang papalitan ko lang na pyesa dito is yung totoong sira. Dahil nakalas ko na itong tie rod, tatanggalin ko naman sa steering boot yung dalawang clamp niya. Ayan yung sinundot ko mga boss. Ayan yung isang clamp. Kung nakita nyo, nauna ko nang natanggal yung maliit na clamp niya. Ngayon pwede ko nang hugutin itong steering boot niya. Tapos dito naman ako sa lock washer ng rack end. Gagamit ako dyan ng flat screw para maitulak ko itong lock washer niya para bumitaw dito sa rack end. Nakatupi kasi sa rack end itong flat washer. Kaya kailangan ibuka ko yan para itong rack end maluwagan ko. Dahil naibuka ko na itong lock washer dito sa ibabaw, dito naman sa ilalim, gagamit ako dyan ng flat bar. Yan ang gagamit ko kung pantulak para maibuka ko itong lock washer niya. At pag okay na, naibuka ko na itong lock washer niya dito sa rack end, isusunod ko naman dyan sa alisin ay itong nut niya dito sa rack end. Pag natanggal ko na yan, isusunod ko dyan yung clamp, tapos itong steering boot niya, ilalabas ko na yan. Siyempre dahil wala nang abala, gagamit ngayon ako ng yabi tubo. Gagamit ka dyan ng persa mga boss para maluwagan mo itong rack end niya. Kaya lang ang problema, hindi kaya ng powers ko. Kaya ang gagawin ko dyan, gagamit ako ng ball hammer mga boss. Papaluin ko itong yabi tubo para maluwagan ko itong rack end, di ba? Uubra ba yan sa ball hammer ko? Dahil naluwagan ko na itong rack end mga boss, pwede ko na ngayon tanggalin yan dito sa steering rack niya. Ito rin yung isang pinanggagalingan ng lagutok Pag nalulubak siya, kung makikita nyo itong rack end niya, kalug na. Kasi nung inangat ko yung gulong tapos kinalug-kalug ko siya, talagang nakita ko yung play ng rack end tsaka tie rod, malakas na Kaya ito talaga positibo sira sabi ko dun sa caretaker ng sasakyan. At ito na ngayon yung bagong rack end mga boss. Kakabit ko na yan. Sa paglagay niyan mga boss, same procedure lang naman kung kayo ang magkakabit. Wala naman kayong babaguhin dyan. Siyempre dapat unahin yung ilagay itong lock washer niya. Pwedeng isabay nyo na yan sa rack end. Pwede naman iporma nyo yan dyan, tsaka nyo ilagay itong rack end. Yung ginawa ko yan. Pwede sa ganyan. Alam nyo mga boss, itong flat washer niya, maglalak dapat yan dito sa steering rack. Hindi dapat yan sumasabay sa ikot. Para pag itinupi nyo itong flat washer niya or itong lock washer niya, maglalak siya dito sa rack end para itong rack end naman ay hindi siya lumuwag or hindi siya umikot. At pag naisalpak mo na yan dito sa steering rack o ipainal mo na siya ng higpit, gamit ka uli ng yabi tubo. Higpitan mo ng maayos yan mga boss hindi pwedeng maluwag yan. Dahil nga wala akong tubo, ang ginamit ko dyan yung ball hammer. Pinalo ko ng ball hammer yan para humigpit. At pag okay na yung pagkakahigpit niya, paluin mo ng ball hammer itong flat washer. Tutupiin mo yung gilid niyan mga boss kabilaan para itong rack end mo ay hindi siya umikot. Or gaya ng sinabi ko, para hindi siya lumuwag. Importante na naitupi nyo yan mga boss. At pag okay na, punasan nyo itong steering rack pati itong rack end. Tapos pahiran nyo ng kaunting grasa bago nyo ilagay itong steering boot. Pag naipasok nyo na itong steering boot, ilagay nyo na yung maliit na clamp, tapos itong nut dito sa rack end niya, ilagay nyo na rin. Ayun kasi yung maglalak dito sa tie rod. Every time na bubunutin nyo itong tie rod o kaya itong rack end, lagyan nyo ng tandayan para pag ibinalik nyo itong tie rod, hindi siya mawala sa alignment. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kayo magpapa-align. Para pag ginamit nyo sa sasakyan nyo at walang nag-a-align doon sa pinagpagawaan nyo, hindi kayo mahirapan na nakatabingi itong gulong nyo. Tapos sa pagkabit ng tie rod mga boss, madali lang naman, di ba? Panoorin nyo na lang kung paano ko inilagay. At dahil nga nakaposisyon na itong tie rod dito sa rack end, tanggalin mo na itong nut dito sa tie rod. Tapos ilagay mo na yan dito sa steering knuckle niya. Dahil nga sa bago yung tie rod, medyo mahirap ipasok yan dito sa steering knuckle. Uga-ugain mo lang. Tapos pag naipasok mo na, ilagay mo na itong nut niya. Gamit ka ng 22 na socket wrench, higpitan mo yan.
At syempre naman, higit sa lahat, wag mong kalimutang ilagay yung cutter pin dito sa tie rod. Napaka-importante niyan dahil ayan yung naglalak para yung nut mo is wag lumuwag. Pag naisalpak mo itong cutter pin, tupiin mo yan para wag mabunot. Tapos yung clamp dito sa steering boot, ilagay mo na. Tsaka kang gumamit ng 22 na open wrench, higpitan mo na itong nut dito sa rack end mo para mag-lock dito sa tie rod. At dahil okay na yan mga boss, kabilaan yan, pinalitan ko ng rack edge at tie rod. At syempre, nirecommend ko kay customer na dapat ipaalay nyo itong gulong. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano magpalit ng tie rod at ng rack end. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!